Dahil sa isang kontrobersyal na pa-contest sa telebisyon, isang dalaga ang sumikat ngunit naging kapalit nito ang kanyang buhay. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Ruth Talia Sayas Sanchez ay ipinanganak noong November 11, 1993 sa isang mahirap na pamilya sa Peru. Siya ay galing sa pamilya ng mga katutubo sa bansa nila, kaya't nakaranas siya ng pangungutya at pang-aapi habang lumalaki. Ngunit kahit nakapo sa pera ay nagawa pa rin ng kanyang mga magulang na igapang sila at paaralin. Dahil dito napilitan na ring magtrabaho ni Ruth sa isang call center para makatulong sa pamilya. Kilala siyang palangiti at madaling kaibiganin. Isang araw inalok siya ng isang producer na maging kalahok sa isang bagong TV show. Tuwang-tuwa si Ruth sa oportunidad na ibinigay sa kanya. Nakikita niya na ito magiging daan niya para kumita ng malaki at makatulong man lang sa kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Isa pa ay naisip niya na may pagkakataong sumikat siya na maaaring maging daan para makaahon sila sa hirap. Ang bagong show ay ipinakilala sa madla bilang El Valor de la Verdad o sa salitang Ingles The Value of Truth. Ang host ng nasabing palabas ay si Beto Ortiz, isang matagumpay at kontrobersyal na journalist sa kanilang bansa. Dito ay magtatanong ang host sa nakasalang na guest at dapat sasagutin nito ng buong katotohanan habang nakakonekta siya sa isang polygraph test machine. Pagkasagot ng participant, i-analyze ito ng makina kung nagsasabi siya ng totoo. Kapag sinabi ng polygraph na totoo ang kanyang sagot, ay lalaki ang perang kanyang mapapanalunan. Kapag nagsinungaling naman ang guest o ayaw niyang sagutin ang tanong, wala siyang mapapanalunan. Masaya sana ang show na ito kaya lang habang tumatagal ang mga tanong, ay nagiging masyadong personal at nakakahiya ito. Ngunit hindi lang yon. Habang sinasagot nila ang mga katanungan, ay katabi ng guest o kaharap nila ang ilang miyembro ng kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Kaya naman makikita sa mga mismong audience na nasa studio ang matinding tensyon at pagkabalisa sa bawat katanungan. Pigil hininga silang nanonood at hindi kumukarap para makita ang mga reaksyon ng guest at ng mga kapamilya at kaibigan nito. Dahil dito ang show ay siguradong tatabo sa ratings at kanila pang malalampasan ang ibang top rating show noong panahon na iyon. Bago sumalang si Ruth sa pinakaunang episode ng show ay inabisuhan siya na iimbestigahan ang kanyang buhay at kakausapin ang lahat ng kaibigan, kamag-anak at katrabaho nito dahil dito nakabase ang mga katanungan sa kanya. Sumang-ayon naman dito si Ruth dahil alam niyang mainam na stepping stone nito para makilala siya at sumikat, lalo't na't nauuso na ang paggamit ng social media. Sa araw ng taping ng palabas ay nagpakilala na si Ruth bilang isang 19 years old na dalaga na nag-aaral sa isang universidad at nagtatrabaho sa isang call center. Kasama ni Ruth na nandoon sa harap ng stage ang kanyang mga magulang at nobyo na si Brian Romero Leiva. Si Brian ay isang moto-taxi driver na nakatira lang din malapit kina Ruth. At gaya kay Ruth, siya ay galing din sa isang mahirap na pamilya. Inilarawan si Brian na tahimik ngunit mabait at matalungin na anak sa kanyang ina. Medyo pautal-utal din ang kanyang pananalita dahil sa aksidenteng pagkahulog nito sa hagdan noong siya ay bata pa. Ang unang mga tanong kay Ruth ay hindi pa ganon kahirap. Tinanong siya ng host kung sa palagay niya mas malayo ang mararating ng isang tao kung maganda siya kumpara sa kung siya ay matalino. Sinagot niya ito ng oo. Tinanong din siya kung nakaranas na siya ng hindi maligo sa loob ng 3 linggo. Nag-aalinlangan man na sagutin ang tanong, sinagot din niya ito ng oo. Bawat katanungan sa kanya ay sinagot niya ng buong katotohanan kahit nakakahiya. Dahil kung magsisinungaling siya, wala siyang mapapanalunan. Meron din isang pagkakataon na tinanong siya kung ikinakahiya ba niya ang kanyang mga magulang. Dahil nga't dati silang nakatira sa bukid at may lahing katutubo ang kanyang mga magulang. Sinagot niya ito ng oo na may pait sa kanyang muka. Grabe ang tindi ng tensyon na mararamdaman sa buong studio nang kanya itong sagutin. Makikita rin sa mukha ng kanyang mga magulang lalo na sa kanyang ina ang sakit na dinulot ng kanyang sagot. Dahil ito ay napaluha pa.
Ang sumunod na tanong ay patungkol naman sa kanyang nobyo. Tinanong kay Ruth kung sa tingin niya hindi sila bagay ng kanyang boyfriend. Kahit nahihirapang sagutin, sinagot niya ito ng oo. At sinundan agad ito ng isa pang tanong na kung iiwanan ba niya ang boyfriend sa oras na may manligaw na masigit dito. Oo din ang sagot ni Ruth habang nakaupo lang sa harap niya ang kanyang kasintahan na halatang napahiya at nasaktan ng husto. Ang mga sumunod na tanong ay lubha ng mapanghimasok pero sinabihan naman siya ng host na pwede niya itong huwag sagutin o ipatigil na ang pagtatanong kung masyado na itong maselan para sa kanya. Yun nga lang maliit lang ang perang maiuuwi niya. Naisip ni Ruth na andun na siya at napahiya na rin siya. Kaya ito tuloy-tuloy na niya dahil sayang ang pera. Yun naman talagang dahilan kaya siya sumali dito. Hindi din naman niya kikitain ng ganong halaga sa isang araw na pagtatrabaho. Kaya't sa mga sumunod na tanong ay inamin niya na hindi talaga siya nagtatrabaho bilang call center employee. Sa halip, isa siyang dancer sa isang nightclub. Ito lang kasi ang trabaho na kayang sustentuhan ng kanyang pag-aaral, ang kanyang mga pangangailangan at renta sa bahay. Labis itong ikinagulat ng kanyang mga magulang pati na ng kanyang nobyo na nakaupo lang sa harap niya. Hindi nila napaghandaan iyon. Sa pagkakataong ito ang kanyang ina naman ang tinanong ng host kung anong masasabi niya sa kanyang anak. Sinabi ng kanyang ina na kahit anong mangyari, mahal niya ang kanyang anak at ipinagmamalaki niya ito. Inamin din ni Ruth na isa siyang bisexual at nagkakagusto sa kapwa babae. Tinanong din siya kung sumisiping siya sa mga lalaki kapalit ng pera at sinagot niya lahat ng ito ng oo. Ngunit pahabol niya na 2 beses lang niya ito ginawa at hindi na mauulit pa. Muli ay makikita sa mukha ng kanyang nobyo at mga magulang ang matinding panlulumo. Dito na nakiusap kay Ruth ang kanyang ina na huwag nang ituloy ang pagtatanong dahil may 3 pang nalalabing katanungan hanggang sa finale. Nakinig si Ruth sa pakiusap ng ina at yumakap dito. Nang matapos ang palabas, ang kanyang napanalunan ay umabot sa 15,000 soles o 200,000 pesos sa pera natin ngayon. Sa buong oras na itinakbo ng palabas, marami sa mga manonood ang napapailing. Para sa kanila hindi dapat nilagay ni Ruth sa kahihiyan ang kanyang pamilya at nobyo sa harap ng telebisyon na napapalabas sa buong Peru. Pero magkaganon man, marami rin ang humahanga sa kanyang tapang na aminin ang katotohanan. Dahil sa naging kontrobersyal ang palabas, natupad ang pangarap ni Ruth na makilala at sumikat. Kabi-kabila ang mga imbitasyon sa kanya na mag-guest sa mga talk shows at news program. Naging bukang bibig ang kanyang pangalan at wala halos ang hindi nakakakilala sa kanya. Maraming mga oportunidad ang nagbukas at unti-unti ay natutupad na ang kanyang mga pangarap. Pero kahit ganun, iba ang naging epekto nito sa kanyang mga magulang at nobyo. Hindi na sila makalabas ng bahay at makapaglakad sa kalye nang hindi sila pinagtitinginan ng mga tao. Isa pa, ang relasyon ni Ruth sa kanyang nobyo na si Brian ay nagtapos na rin dahil sa mga ibinunyag ng dalaga sa show. Sobrang napahiya ito kaya't minabuting makipag-break na siya kay Ruth. Ngunit makaraan ang 2 buwan noong September 11, 2012, bigla na lang naglaho si Ruth. Hindi na siya makontak at wala din siya sa kanyang bahay na inuupahan. Marami tuloy sa kanyang mga appointment ang hindi na niya napuntahan. Halos 10 araw na siyang nawawala at aligaga ang kanyang mga magulang sa paghahanap sa kanya. Nakapag-report na rin sila sa pulisya hanggang sa isa sa kanyang mga kaibigan ang nakapagsabi sa kanyang ina na nakipagkita si Ruth sa dati nitong nobyo na si Brian bago siya nawala. Kaya nagsadya ang ina ni Ruth sa bahay na tinutuluyan ng dating nobyo ng anak. Simula pa lang ay malakas ng kutob niya na may alam ito kung nasaan si Ruth kaya nagmakaawa pang ginang na ilabas na nito ang kanyang anak. Pero sinagot siya ni Brian na talagang hindi niya alam at katunayan 1 linggo na silang hindi nagkikita at nag-uusap. Kaya walang nagawa ang kawawang ina kundi umalis. Kinabukasan nakatanggap sila ng tawag mula sa isang reporter at sinabing may natagpo ang labi ng isang babae sa lupain ng tiyuhin ni Brian. Hindi pinasama ng ama ni Ruth ang misis at sila na lamang ng isa pang anak na babae ang nagpunta sa lugar. Nang sila'y dumating, nandoon din si Brian at inamin nito sa harap ng mga pulis na siyang pumaslang sa kanyang dating nobya.
Nang marinig ng ama ni Ruth ang pag-amin ni Brian sa kanyang labis na hinagpis at galit, kumuha ito ng bato at tinangkang lapitan ang dating nobyo ng anak, pero mabilis siyang hinarang ng mga otoridad. Ayon sa paglalahad ni Brian noong gabi na mangyari ang krimen, tinawagan niya si Ruth sa telepono at sinisingil ang dating nobya sa kanyang parte sa napanalunan nito. Pinangakuan kasi siya ni Ruth na bibigyan ng pera mula sa kanyang mapapanalunan kung sasama siya sa pag-guest sa nasabing palabas. Pero matapos ang show, wala naman itong inabot sa kanya matapos mapahiya sa harap ng madla. Kaya nung araw na magkikita sila ay para lamang kubrahin ang kanyang parte. Sinundo niya ito sa kanyang apartment at dumiretso sila sa isang bar para makapag-usap. Umorder sila na maiinom at inungkat niya uli ang tungkol sa pera. Sinabi sa kanya ni Ruth na saka na lang niyang ibibigay dahil meron kasi silang bagong proposal sa kanya. Gusto nito na kahit break na sila ay palalabasin na nagkabalikan muli. Parte daw ito ng mga taktika ng kanyang handler para laging mapag-usapan ang kanyang pangalan. Kaya't saka na niya ibibigay ang kabuuan ng kanyang pera. Hindi pumayag si Brian dahil alam niyang pinapaikot na naman siya ni Ruth. Kaya nagkaroon sila ng pagtatalo at nagbitaw ng mga salita ang dating nobya na nagpakulo sa kanyang dugo. May tono pa ito ng pagmamaliit sa kanyang katauhan at malakas na sinabi na ano bang ginagawa ko dito kasama ang pipitsuging taxi driver na to. Nawaring kinakausap ang sarili. Nasaktan si Brian, naisip niya na masyado ng ambisyosa at mayabang ni Ruth. Pero pinilit pa rin niyang maging kalmado at binaliwala ang narinig. Lihim niyang nilagyan ng pampatulog ang inumin nito at nang makita na umiepekto na ang kanyang pinainom, inuwi niya ito sa kanyang tinutuluyan at doon pinagsamantalahan na maraming beses. Nang magising, pilit niyang hiningi kay Ruth ang PIN code ng kanyang ATM para lang makauwi. Ibinigay ito ni Ruth sa kanya pero hindi na niya ito pinauwi. Gamit ang isang tali, tinapos na niya ang buhay ni Ruth at patagong binuhat ang bangkay sa bakanteng lote ng kanyang tiyo. Dito na niya inilibing ang katawan ni Ruth. Ayon sa depensa, nadala lang daw siya sa bugso ng kanyang damdamin kaya niya nagawa ang krimen. Ngunit habang nililitis ang kaso, nalaman na halos lahat ng sinabi ni Brian ay hindi totoo. Isang binatilyo ang nagsabing binayaran siya ni Brian ng 50 soles o 700 pesos sa pera natin ngayon para ipaalam sa kanya ang pagbaba ni Ruth sa bus stop. Sinabi ng testigong ito na nakita niya si Brian at isa pang lalaki na pilit siyang pinapasok sa kanyang mototaxi. Natukoy ng korte na ang kasabwat ni Brian ay ang kanyang tiyuhin na si Reddy Leyva, ang may-ari ng lupa kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima. Ito ang nagpatibay sa hinala ng pulisya na ang krimen ay pinagplanuhan at hindi dahil sa bugso ng damdamin na sinasabi ng depensa. Matapos ang higit isang taon na paglilitis noong February 27, 2014, nahatulan si Brian ng habang buhay na pagkakakulong kasama ang kanyang tiyuhin na tumulong sa kanya para paslangin ang ex-girlfriend. Kahit naging siya sa krimen ang palabas na El Valor de la Verdad sa pagkasawi ng unang guest participant ng reality show, nagpatuloy ang pamamayagpag ng kontrobersyal na palabas sa ere. Isiniwalat ng pamilya ni Ruth na habang nawawala ang kanilang anak, hindi man lang tumulong ang estasyon na naglabas ng programang ito sa paghahanap at pagbabalita sa pagkawala ng anak. Ibinahagi din nila na hindi pala magkasintahan sina Brian at Ruth noong sumali sila sa show. Ang mismong management ng palabas lang ang nagsabing mas maganda na may boyfriend doon bilang guest para mas matindi ang epekto ng mga sagot ni Ruth sa mga katanungan. Nagkasundo lang sila sa hatian ng panalo kaya't pumayag si Brian na tumayong kasintahan ni Ruth. Marami pa rin ang naengganyo na sumali dito kahit na nagdulot ito ng pagkasira at kahihiyan sa pamilya, basta makapanalo ng sapat na halaga ng pera. Ngunit nalaos din ang game show at nagtapos na rin ang nasabing programa noong October 2016. Salamat sa pakikinig sa mga kwentong aking ibinahagi. Sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang i-like ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.